Naging tapat ba tayo sa ating pagmamahalan? Mas magandang pagnilayan ito, lalong-lalo na sa konteksto ng mag-asawa. Mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ngayon ay nasa ika-27 linggo na tayo sa karaniwang panahon. Nasa ika-6 na araw na tayo sa buwan ng Oktubre, 2024. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 10, versikulo 2 hanggang 16. 10, 2, 12. Ang salitang pag-ibig ay hindi ito mabigyan ng buhay o saysay hanggat hindi ito dumating sa punto na maisabuhay. Sa pakasalukuyang panahon, madali lang sabihin na mahal kita. Napakadali lang. Gamit ang mga modernong teknolohiya, napakadali lang mag-chat, napakadali lang mag-text, napakadali lang sabihin. Ngunit ang tanong ay palaging nanatili sa ating mga isipan, ano ba ang kahulugan nito? Ang pag-ibig ay may malaking tungkulin. Ang pag-ibig ay may malaking mensahe. Mensahe na kailangang maipakita ito ng buong katapatan. Mensahe na ang gustong magpaabot ng pag-ibig na ito ay kailangan mag-alay ng kanyang panahon, ng kanyang kakayahan, ng kanyang talento, ng kanyang buong pagkatao, maipadama lang ang salitang binigkas o sinabi, mahal kita. Sa konteksto naman ng pag-aasawa, ito ay sinumpaan sa harap ng altar sa panahon ng kasal. Kaya nga sinabi doon, kamatayan lang ang pwedeng makapagpahiwalay sa dalawang nanumpa. Manatili sana itong malaking hamon sa bawat mag-asawa na mapanindigan at ingatan na hindi madumihan ang sinumpaang ito, na magmahalan hanggang kamatayan. Kahit anuman ang mangyari sa kahirapan, sa kasiyahan, sa sakit, at kung anuman, na mapanindigan ang pag-ibig na ito. Ang pag-aaway sa mag-asawa ay napaka-normal. Ngunit kung ito ay hindi mabigyan ng pansin, hindi maunawaan, hindi mapakinggan, at walang pag-ibig na maghahari, ang pag-aaway na ito ay mahulog sa madaliang paghihiwalayan. Kaya siguro mas magandang isipin palagi ng bawat isa sa konteksto ng mag-asawa na makinig, unawain ang bawat isa. Huwag lang yung sarili ang isipin, kung bagkus isipin din ang kakayahan at ang kalagayan ng bawat isa ng mga anak at ng buong pamilya. Kaya sana ang pag-ibig na ipinakita ni Kristo ay maisabuhay natin, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Maipakita natin ang buong katapatan sa pamamagitan ng pag-alay natin ng ating kakayahan, talento at ng buong pagkatao. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming magmahal ng tapat. Kahit na kami ay inuusig, na kahit na kami ay inaabuso, turuan mo kaming unawain ang buong pangyayari ng may pagmamahal at lakas na galing sa iyo. Amen.